Ang bilis ng bagyong Paulo, naglandfall sa Northern Luzon, nagdulot ng matinding ulan, baha at landslide, at ang susunod na bagyo unti-unti nang nabubuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Ngayong araw ng Sabado, October 4, 2025. Narito ang ating latest update ukol sa lagay ng panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. At narito na ang ating special coverage sa Bagyong Paulo. Mga kababayan, tumawid na ito ng Northern Luzon at ngayon ay nasa bahagi na ng West Philippine Sea. Ngunit kahit palabas na ito ng Philippine Area of Responsibility, hindi ibig sabihin na ligtas na agad ang buong Luzon. Patuloy pa rin ang banta ng matitinding ulan, baha, storm surge at landslide. Bukod pa dyan, may panibagong low pressure area na naman na nagbabadyang maging isang susunod na bagyo at posible itong tawaging Bagyong Kedan. Kaya manatili tayo sa inyong screen dahil ilalatag natin ang kumpletong ulat, analysis at paghahanda dapat gawin para maging ligtas ang bawat pamilya. Mga kababayan, batay sa huling ulat ng Pag-asa, ang lokasyon ng Bagyong Paulo ay nasa 160 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union o 150 kilometers west-southwest ng Sinait, Ilocos Sur. Ang sentro ng Bagyong Paulo, ito ay kumikilos pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour na lamang. May maximum sustained winds pa rin ito na 110 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na aabot na 135 kilometers per hour. Ang pressure nito ay nasa 985 HPA. Malawak ang sirkulasyon ng Bagyong Paulo na umaabot na halos 480 kilometers ang lakas ng hangin mula sa sentro. At dahil apektado, meron tayong rainfall forecast sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan. Posibleng umabot sa 50 to 100 mm na dami na buhos ng ulan ngayong araw. Dagdag pa, dahil saturated na ang lupa mula sa mga nakaraang ulan, mas mataas ang posibilidad na landslide sa lugar ng Cordillera at Sierra Madre. At dahil patuloy ang sama ng panahon, nakataas pa rin ang ating wind signal sa ilang mga lugar. Signal number 2 na may gale force wind na 62 to 88 kilometers per hour. Minor to moderate threat to life and property sa lugar ng Ilocos Sur, western portion of Abrao, northern portion of La Union, northwestern portion of Pangasinan. Signal number 1 naman na merong strong winds 39 to 61 kilometers per hour. Minimal to minor threat to life and property sa lugar ng southern portion of Batanes, Cagayan, including Babuyan Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, rest of Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, rest of La Union, rest of Pangasinan, at kasama na rin dyan ang Aurora, Nueva Ecija, northern portion of Bulacan, Tarlac, northern and central portion of Pampanga, at Zambales. At ang maging Metro Manila ay ramdam din ang malalakas na bugso ng hangin na dala ng Bagyong Paulo. Ayon sa storm surge warning, may isa o 2 metro na posibleng daluyong sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Isabela at Aurora. Dagdag pa ang very rough seas na umaabot na 4 hanggang 5 metro sa lugar ng Northern Luzon seaboards. Samantala, narito ang ilang mga video na aktual na nakunan ng ilang mga residente sa mga lugar na dinaanan ng Bagyong Paulo. Sa Dinapigi, Isabela, matinding ulan at hangin kasabay ng paglandfall nito. Sa lugar naman ng Lemery, Batangas, makikita sa larawan ang rumaragasang kulay putik na baha sa barangay Malinis. Kitang-kita naman dito sa video na ito sa lugar ng Maribeles, Bataan, umabot hanggang dibdib ang baha sa barangay Ibag. At dito naman sa lugar ng Kasiguran, Aurora, ang hagupit ng ulan at hangin ng Bagyong Paulo na kabilang sa signal number 4 na itinaas ng Pag-asa kahapon ng umaga. Mga kababayan, kahit palabas na ng bansa ang Bagyong Paulo, hindi pa tapos ang epekto nito. Bakit? Dahil nasa habagat at outer rain bands pa rin tayo. Kaya kahit wala na mismong landfall area, uulan at uulan pa rin sa malalaking bahagi ng Luzon. Kung titignan natin ang forecast model, may posibilidad na mag-re-intensify ang Bagyong Paulo habang nasa West Philippine Sea. At good news ito, mas malayo na siya sa kalupaan. Pero ang habagat na hinihila nito,
Yun ang magpapatuloy ng ulan sa Central at Southern Luzon kasama ang Metro Manila. At ito ang twist, mga kababayan, may paparating na namang isang low pressure area na tinatawag nating Invest 94W sa silangan ng extreme Northern Luzon. Ayon sa JMA o Japan Meteorological Agency at iba pang weather models, mataas ang chance nitong maging isang bagyo sa loob at susunod na 48 hours. Kung papasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin naman natin itong Bagyong Kidan na posibleng maging isang ika-16 na bagyo ng taong 2025 at magiging ikalawang bagyo naman sa buwan ng Oktubre. Ang tanong dito, susunod kaya ito sa yapak ng Bagyong Paulo at tatama rin sa Northern Luzon o rirekurba papuntang Taiwan? Depende ito sa galaw ng high pressure area sa Japan na siyang nagtutulak ng sistema, kaya't patuloy nating itong babantayan, mga kababayan. Mga kababayan, kung iniisip ninyo na nakahiga na tayo kasi palabas na ang Bagyong Paulo, teka lang, hindi pa ito tapos. Ang ulan kasi kahit wala na yung mismong bagyo, pwedeng magdala pa rin ng baha at landslide, kaya huwag kampante para itong bisita na paalis na pero nag-iwan ng malaking gulo sa bahay. Ganun ang epekto ng habagat. At para sa ating preparedness actions, number 1, evacuation. Kung mataas na tubig sa inyong lugar, huwag hintayin pang tumaas pa, agad na lumikas. Stay informed, sundan ang official bulletin ng Pag-asa at local government units at barangay officials. Avoid travel. Kung hindi importante, huwag munang bumiyahe lalo na sa landslide prone areas. At coastal residents, bawal pumalaot, maliit man ang bangka o malaki ang alon sa mga ganitong kalagayan ng panahon. At household, isecure ang bubong, alaga at maghanda ng emergency kits para anumang oras, anytime, pwede tayong umalis, lisanin ang bahay at magtungo sa ligtas na lugar. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang mangamba sapagkat ako'y iyong Diyos, palalakasin kita, tutulungan kita at iingatan kita sa pamamagitan ng aking matuwid na kamay. Mga kababayan, sa kabila ng unos at bagyo, patuloy tayong manalig at magtiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ang ating Diyos, na kung saan hindi niya tayo iiwan kailanman. Patuloy tayong manalig at manalangin anuman ang panahon at sitwasyon. Mga kababayan, si Paulo, ang Bagyong Paulo ay mabilis at malakas na bagyo at bagamat palabas na ito ng bansa, ramdam pa rin natin ang kanyang hagupit at may posibilidad pang masundan agad ito ng isang bagyo na tatawagin naman nating Kidan sa mga susunod na linggo. Kaya huwag po tayong maging kampante. Ang kaligtasan ng pamilya natin ang pinakamahalaga. Salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa Pilipinas Weather Ngayon. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa inyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, maging alerto. Ingat tayong lahat!